Jeffrey's POV. Alas 10 na makauwi sila ng mansyon. Pagka-park na Jeffrey ng sasakyan sa garahe, nagpa siya siyang manatili na muna doon. Binuksan niya ang pinto na isa sa mga service car at may kinuha mula sa backseat. It turns out it was a bottle of beer that hadn't been opened. Naupo siya sa gilid at binuksan ang bote. Tinungga niya yon na parang tubig hanggang makalahati siya. Sa ilang minutong pagtambay niya sa garahe, natunugan niya na tila may papalapit sa kanyang direksyon. Binaba niya ang boteng hawak at tumayo upang harapin ang taong yon. Hindi siya nagkamali ng akala. Sumunod to sa kanilang napagkasunduan at huminto ito sa harapan niya. Jeffrey, ani Gabriel sa kanya habang nakatitig to ng diretsyo sa mga mata niya. Yes, boss? Kalmado niyang sagot na para bang wala siyang ginawang pagkakamali kanina sa loob ng sasakyan. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Akala mo ba hindi ko nahahalata ang pinaggagawa mo? Simula nang pumasok ng si Maria sa manson, nag-iba ka na. Wala kang ginawa kundi dumikit sa mag-inang yon, lalong-lalo na kay Maria. So, wala na ba akong karapatang makihalubilo sa sino mang tao dito, sir? Hindi kita pinagbabawalang makipag-usap kina Jazz at Cynthia, pero pagdating kay Maria, ibang usapan na yon. So if you want to keep your job, stay away from her, understood? Babala ni Gabriel habang nakaduro ang daliri nito sa kanya. Taas noo siyang nagsalita. Paano kung ayoko? Nakitaan niya agad ng inis sa mukha si Gabriel na ikinatuwa naman niya. Why? Do you like her, huh? Do you like her to the point that you hit the brake on purpose and stop us from doing our thing, huh? Ano? Tinulak siya nito ng malakas sa balikat. Ngunit sa halip na mapikon, isang nakakainsultong ngiti ang sumilay sa labi niya. You're right, sir. I like her a lot. At di ko kayang makitang babaeng mahal ko na masaya sa piling ng iba, lalong-lalo na sa isang katulad mo. Akala ko hindi ka magiging problema nung una dahil hindi kita nakikitaan ng interes kay Maria. Hindi ko inakala na isang araw darating ang kinatatakutan ko. Ang makuha mo siya sa akin at alam mong hindi ko yun matatanggap. Ang malaman na si Maria pala ang babaeng pinakasalan mo noon, aniya. Bakit kung makapagsalita ka, parang ang laki ng papel na ginagampanan ni Maria sa buhay mo? Samantalang ilang buwan pa lang kayong magkakilala? Tanong ni Gabriel sa kanya. Naiiling siyang sumagot. Mali ka ng akala, Gabriel. It's been 7 years since we first met. Kala ko nga hindi na kami magkikita matapos ang gabing yon, pero sadyang maswerte ako at pinaglapit pa rin kami ng tadhana. Pansin niyang unti-unti. Nabawasan ang kunot sa noo ni Gabriel hanggang sa mamilog ang mga mata nito sa gulat na parang may napagtanto ito sa isipan. Teka, wag mong sabihin, tumango siya. Oo, Gabriel. Ako ang lalaking kinukwento ni Maria na nakilala niya sa bar noon at nakasama niya sa hotel nung gabing yon. Flashback. More than 7 years ago. Daig pa ni Jeffrey ang binuhusan ng malamig na tubig nang mag-sink in sa utak niya mga nangyari ngayong araw. His final grade came out today and he couldn't believe that he failed most of his subjects. Kung kailan nasa 3 taon na siya sa kolehiyo, saka pa siya bumagsak. Tiyak na madidisappoint ang kuya niya, gayong ito mismo ang gumagastos sa pag-aaral niya. Given that their situation is difficult when it comes to finances, he doesn't think that his brother would spend more money on his studies. Napasabunot siya sa inis. Bakit sa kanya pa nangyari ito? Gusto niyang sisihin ang sarili dahil kung hindi siya nalulong sa alak, babae at online games, mas natutukan niya sana ang kanyang pag-aaral. Hay, ano pa nga bang magagawa niya kung di tanggapin ang consequence ng kanyang nagawa? Matapos sa mga nangyari, nagpa siya siyang umuwi sa tinutuluyang boarding house. Maghapon siyang nagmukmuk doon at nilibang ang sarili sa pagsiselfone. Di niya namalayang gabi na. Nakaramdam na siya ng gutom kaya nagdesisyon siyang lumabas para maghanap ng makakainan. Sa di kalayuan may nakita siyang bukas na restaurant. Nang makakain naisipan niyang maglakad-lakad at nadaanan niyang isang bagong tayong bar sa lugar. Tila may kung anong nagtulak sa kanya para pasukin yon. Maraming agad tao pagpasok niya sa loob. Pawang mga may kaya sa buhay at mayayaman ang nakikita niyang nagsasaya at umiinom doon. Well, wala naman siyang pakialam sa mga to. Ang gusto lang niya ay pansamantalang makalimutan ang mga problema niya sa buhay na di niya alam kung paano masusolusyonan. He sat in a corner and called the waiter to ask for a bottle of beer. Pagka-serve sa kanya ng inumin, sinimulan niyang ubusin ang laman nito habang ini-enjoy ang party noise sa paligid.
Nakakalahati pa lamang siya ng aksidente, tumapo ang tingin niya sa bar counter. At dito isang napakagandang babae ang kumuha ng kanyang atensyon. She was in an all-black sexy outfit with expensive diamonds wrapped around her waist. She also brushed her long dark hair into a ponytail. Nasalayan niya kung gaano kakinis ang balat nito. Wala siyang ideya kung ano bang itsura nito pag nakaharap, pero isa lang sigurado siya. This woman is incredibly hot and gorgeous from head to toe. Hindi niya inalis sa mga mata sa babae habang pinapanood tong tumungga ng iba't ibang klase ng inumin hanggang sa naisipan nitong umalis doon at paggewang-gewang na naglakad papunta sa dance floor. He did not take the chance to lose her. Basta niyang iniwan ang hawak na beer sa mesa at umalis sa upuan. Sinundan niya ang babae. Saksi siya kung paano magwala ang dalaga na parang isang mabangis na tigre. Unti-unting bumababa ang mga mata niya sa magandang kurba ng katawan nito. His eyes were satisfied just by how she slowly moved her waist. Hindi na siya magtataka kung paano to kumilos sa ibabaw ng kama. Kailangan niya ng maangkin ng babaeng to bago pa maagaw ng iba. At nangyari na nga ang kinatatakutan niya dahil isang lalaki ang lumapit dito at mula sa kanyang pwesto kita niya kung paano nito hawakan ang bahagi ng katawan ng babae. Umusok siya sa galit at di niya na nakontrol pa ang sarili. Basta na lamang siyang sumugod doon, hinataw ng sapak ang mahilig na customer. Nakuha niya ang atensyon ng mga tao roon pero wala siyang pakialam. Sa lakas ng suntok niya, natumba ang lalaki sa sahig pero hindi niya to tinantanan at pinaulanan niya pa ng suntok sa mukha. Naawat siya sa mga bouncers na agad rumescue. Bitbitin niyo yan palabas? Hinawakan niya ng girlfriend ko. Utos niya sa dalawang bouncers na ngayon ay hawak ang lalaking nangaha sa dalaga. Hindi niya alam anong pumasok sa isip niya at nasabi niya yon. Gayunpaman ang importante, napigilan niya ang lalaking yon ang kinin ang babae na pag-aari niya ngayong gabi. The only man she has to be with tonight is me, he thought. Kinuha niya ang kamay ng babae at dinala sa madilim na parte ng dance floor. Nagpasalamat ang babae sa pagligtas niya rito at nagkaroon din siya ng pagkakataon na ipakilala ang sarili. Ayos ka lang? Usisa niya rito. Yeah, thanks for saving me. You're my hero, she said as she offered her hand to him. I'm Maria. How about you? I'm a nobody who passes by just to see the new bar in town, aniya. Hindi sana ako magtatagal, pero nung makita kita naisip ko, hindi ako aalis dito hanggat di kita naaangkin. Desperado na siya sa pagkakataong to. He can't be rejected, not this time. Hindi siya aalis sa isang lugar nang hindi niya bitbit ang babaeng napupusuan niya at di niya maaaring palampasin ang babaeng ito na makuha niyang ito bago siya. She wrapped her arms around his shoulder. Oh, is that the reason why you saved me? Nangaakit na tanong ni Maria sa kanya. Binalot ng kanyang mga palad ang bewang ng dalaga saka inilapit ng gusto ang sarili sa mukha nito. You caught my attention since I saw you at the bar counter. Gusto kong sirain ang suot mo ngayong gabi, babe? Nanggigigil pa niyang sabi. Kagat-labing sumagot si Maria. So do I. Kagad siyang hinagka ni Maria sa labi. Sumiklab ang apoy sa sistema niya nang gawin niya ng dalaga kung kaya agad siyang tumugon sa mainit itong mga haggan. Nalalasahan niya pa ang alak sa bibig nito kaya lalo siyang ginanahang makipaglaro ng apoy sa dalaga. Napawi nito ang mga alalahanin niya sa buhay at napalitan niyon ng kaligayahan na hindi niya tiyak kung kailan magtatagal. Kalaunan kumalas siya rito, hindi dahil ayaw niya na, kundi para samantalahin ang oras na ito para bitbitin ang dalaga palabas ng bar. Buhat-buhat niya itong dinala sa hotel, nakatapat lang mismo nitong bar. Aminado siyang wala na siyang pera sa pitaka. Gayunpaman, kampante siya na makaka-avail sila ng libreng kwarto sa hotel ngayong gabi. Ibinaba niya ang babae pagpasok nila sa entrance ng hotel at pagdating nila sa reception area ay inutusan niyang receptionist na tawagan ang anak ng may-ari na siya ring kaibigan niya sa kolehiyo. Pumayag itong bigyan sila ng kwarto nang walang bayad. Muli niyang binuhat si Maria paakyat sa ikalawang palapag kung saan ang kwarto nila. Upon entering the room, he carefully laid her body on the bed and locked the door to make sure that no one else would enter. Sandali niyang pinagmasdan ng babae na mistulang putahe sa hapagkainan.
She too wasted, after all, the drinking she had in the bar. However, his eyes lit up with excitement when she managed to say these words. Saluhan mo ko? Agad niyang tinanggal ang t-shirt at agad na sinuot ang kasunod ng kanyang pantalon. At walang pasabing pumaimbabaw kay Maria at muling inangkin ang labi nito. Halos hindi niya nililubayan ang katawan ni Maria hanggang sa mag-umaga. Sinulit nila ang panahon na kapwa sila nangangailangan ng panandaliang kaligayahan, and he must say, he had the best night he would never forget. Sa pagmulat ng kanyang mga mata ng mga sumunod na araw, ay ramdam pa rin niya matinding pagod. Napahawak siya sa batok pagbangon niya, tsaka nilingon ng babaeng walang kahit na ano sa katawan na nakahiga at mahimbing na natutulog sa tabi niya. He did not bother to wake her up. Inalis niya ang kumot na nakatapis sa kanyang sarili at bumangon para kunin ang damit niya na nasa sahig. Hindi lang damit ang nakita niya sa sahig, pati na rin ang damit ni Maria na punit-punit at hindi na maisuot muli. Nang makapagbihis, sinubukan niyang tingnan kung may laman ba ang cabinet. Luckily, he found a pair of men's clothes there. Marahil naiwan to ng dating nagstay dito. Basta na lang niyang sinampay sa upuan at tahimik na lumabas ng hotel room. End of flashback. Iniwan kong mag-isa si Maria sa kwartong yon kung saan ko siya inangkin. Gulong-gulong isip ko sa pagkagising noon at hindi ko na siya nagawang kilalanin pa dahil na rin sa dami ng problema ko. My situation gets better after some time, pero sa huli hindi ko siya maalis sa aking isipan kaya't sinubukan kong hanapin si Maria, ngunit nabigo ako. 7 taon ko ring hindi naramdaman ang presensya niya hanggang isang araw habang abala ko sa paghahanap ng bagong kasambahay sa mansyon, nirefer sa akin ni Jazz ang kaibigan niyang si Maria. Ngayon pala'y ang babaeng laman ng isip ko sa mahabang panahon. Dagdag pa niya matapos ikwento kay Gabriel ang lahat ng nangyari noon at kung paano niya nakilala ang babae. Kita niya magkahalong gulat at pagpapigil ng galit sa mukha ni Gabriel at anumang oras maaari niya na siya nitong sugurin at sapakin. Hindi niya alam pero nasisiyan siya ngayon sa reaksyon nito dahil nakuha niya ang inis nito. Bakit parang nagulat ka, Gabriel? Kung sa bagay, hindi kita masisisi. Maski ako na surprised din nang aminin sa akin ni Maria na asawa ka niya noon. You are so secretive that I never thought I have to deal with you someday. Hindi ko inakala na magiging karibal na pala kita, hindi lang kay Maria, kung hindi pati na rin sa kanyang anak. Nakangising tadyo nito na lalong nagpainit sa dugo ng amo. Walang hiya ka? Hindi na nga nakapagpigil pa si Gabriel. Sinugod siya nito ng sapak sa kaliwang parte ng kanyang mukha. Di naman siya nagpatalo at gumanti rin siya ng suntok sa kanang bahagi ng pisngi ni Gabriel. Muling bumelo si Gabriel at sinikmuraan siya kung kaya napahiga siya sa sahig. Dala na rin ng galit, pinaulanan pa siya nito ng suntok. Wala siyang nagawa kundi saluhin ang kamo nito. Sa di inaasahang pagkakataon, isang sigaw ng babae ang kanilang narinig. Jeffrey, Gabriel, ano ba? Tumigil na kayo? Maria's POV. Napalingon sila sa direksyon na pinanggalingan ng sigaw. It was her voice. She was heeling towards them and tried to stop the two from fighting. Inalalayan niya ang bugbog saradong si Jeffrey na makatayo. Are you okay, Jeffrey? Tanong niya pero bago pa to makasagot, Gabriel just interrupted. Really, Maria? Uunahin mo pa bang kamustahin ang lalaking yan kaysa paliwanag kung paano mo nagawa sa akin to? Sumandal siya na nakakunot ang noo. Ano nang sinasabi mo? Binigyan siya ni Gabriel ng masamang tingin. Huwag kang magkunwaring hindi mo alam. Alam mo ng lalaking to ang parehong lalaking nakasalo mo 7 taon na nakakaraan. Kaya pala nakikipagmabutihan ka rito kay Jeffrey dahil sinakop ng lalaking tong katawan mo nung gabing pinagtaksilan mo ko? Halos mapunit ang lalamunan ni Gabriel sa sigaw nito. Nagmistula siyang parang yelo na hindi makagalaw sa tabi ni Jeffrey at nahihirapan magsalita. Gabriel, hindi ko alam na. Puro ka hindi mo alam. Huwag mo kong niloloko, Maria. You've spent overnight with this man and yet you did not recognize him? Don't you give me a B-word cause I've had enough. Tiimbagang nasambit ni Gabriel habang duro-duro si Jeffrey.
Dahan-dahan niyang binalingan ang bugbog saradong sa Jeffrey na nakahawak sa magkabilang tuhod upang suportahan ang kanyang pagtayo. Nanlalaki ang mga matang tinitigan niya ang lalaking sumakop sa kanya nung gabing iyon. He looked different back then. Ang tanging natatandaan ko lang na itsura nito ay may mahaba tong buhok na ngayon ay wala kay Jeffrey. Isa pa, hindi ko masyadong naaninag ang mukha nito sa bar dahil na rin sa kalasingan. Madilim din ang bar na kahit ikaw mismo na nakakita ng litrato, walang ideya kung sinong taong nakasama ko that night. Humakbang siya ng kaunti upang abutin ang kamay ni Gabriel. Please, maniwala ka naman kahit sa pagkakataong to. Ngayon pa ba kita lolokohin kung kailan maayos ng lahat? Hindi ako baliw para sirain ang relasyon natin na pilit kong binubuo. Nagsimulang bumaba ang luha sa mga mata niya. Mahal na mahal kita, Gabriel, alam mo yan. At di ko magagawang ipagpalit ka sa kahit sinong lalaki dahil walang ibang sinisigaw tong puso ko kundi ikaw lang. Mahal? Sarkastikong sabi ni Gabriel na may kasamang pag-iling. Hindi ko alam kung maniniwala pa ako sa mga sinasabi mo. Minsan mo na akong niloko pero pinatawad pa rin kita. Kahit halos mawala na ako sa depresyon noon. Tapos ngayon gusto mong paniwalaan kita at bigyan ng second chance? Humagalpak ng tawa si Gabriel na tila walang kabilib-bilib sa naging paliwanag niya. There is no such thing in my vocabulary. I know a professional cheater when I see one, and now it's time for me to decide. So you will kick me out like you did before? Sambit niya habang nakaluhod at nakahawak sa pantalon ni Gabriel. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka at gusto ko ang trabahong to para sa aking anak. Please wag mong gawin sa akin to, pagmamakaawa niya. Matagal na nakayoko si Gabriel at hindi kumikibo, kaya naman pala isipan sa kanila ni Jeffrey kung ano ang nasa isip nito. Ngunit makalipas ang ilang sandali, nagulat at nagtaka sila sa lumabas sa bibig ng lalaki. I won't do it yet. Unless you prove that I'm the father of your child, papayagan kitang magtrabaho dito at manatili para sa kapakanan ni Margaret. Gayon pa man, hindi ko matitiyak kung mapapatawad pa kita. But, no buts. Bukas na bukas, sasailalim kaming tatlo sa paternity test. Buong pagpapasya ni Gabriel. Tomorrow will also be your last day, Jeffrey. Hindi ko na kaya makita kang naglalakad sa bahay ko. Pagkatapos ng lahat ng nalaman ko tungkol sa'yo. After you take the test, you will leave as soon as possible. You're kidding me, right? Baka nakakalimutan mo, si Mr. Goles ang nag-hire sa akin at hindi ikaw. Therefore, siya lang may karapatan na sasantahin ako? Dinaan lang ni Gabriel sa tawa ang naging katwiran ni Jeffrey. Oh, come on. Si Amara nga nagawa kong sipain palabas ng mansyon, gayong si Dada nagpapasok sa kanya rito. Ano ka lang na isang hamak na bodyguard ko? Wag mo kong niyayabangan, Jeffrey, dahil isang pitik ka lang kung tutuusin. Kayang-kaya kitang ilang paso. Mayabang na saad ni Gabriel, saka to tumalikod at naglakad palabas ng garahe. Bago pa to tuluyan makalayo, ay nagawa niya tong habulin. Mariin niyang hinawakan ang kamay nito, dahilan para mapatigil ang lalaki sa paglalakad. Gabriel, pakinggan mo naman ako. Pakiusap. I don't want to hear your lies over and over. I've heard enough, Maria. Galit na kumala si Gabriel mula sa pagkakahawak niya. Ito ang tatandaan mo, Maria. Ngayon pa lang ipagdasal mo nang hindi si Jeffrey ang ama ng batang yan. Dahil hindi ako magdadalawang isip tanggalan ka ng trabaho at palayasin kayong mag-ina sa pamamahay ko. Nang makalayo ang lalaki, wala na siyang nagawa kung hindi humagulhol. Pumabor man ang tadhana sa kanya, hindi pa rin maiwasan ni Jeffrey na maawa kay Maria. Hindi niya inakala na ang simpleng pag-uusap nila ni Gabriel ay umabot sa puntong magdurusa ang babaeng pinapangarap niyang makuha. Sinubukan niyang lapitan ang babae. Pinatong niya ang kamay sa ibabaw ng balikat nito. Maria, ani rito. Isang sampal ang dumapo sa kanyang pisngi na ikinagulat niya. Huwag mo kong matawag-tawag sa pangalan ko. Walang hiya ka. You've ruined everything. Padabog na lumabas si Maria at naiwan siyang mag-isa doon. Napalampak siya sa sahig dulot ng panghihina, ngunit sinikap niyang kuhanin ang cellphone sa bulsa. He took the case off, revealing the calling card of a certain someone. He left with no other option. Kung ito lamang ang magiging paraan para tuluyan niyang maangkin si Maria pati na rin ang anak nito, mapipilitan siyang isaalang-alang ang lahat. Tinawagan niya ang numerong nakasulat sa card at nakaraan ng ilang ring, sumagot din to. It's me. I need your help. Oo, pumapayag na akong makipagtulungan sa'yo.